umaga ay kayo po ay nais naming i-welcome dito po sa gawain ng Share the Word Apostolic Ministries International kay Rexy Germina at saka kay nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa papalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihan. Lain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matutulungan. Sa gayon, lalong darami pasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Uulitin ko po ang area ng binhi or seed. Ano ba yung binhi? Anong gamit seed? Ano ba yung binhi? Anong gamit nito sa iyong buhay? Hindi ka naman farmer. Baka hindi ka naman nagtatanim. Wala kang kaalam-alam diyan sa pagtatanim. This is simply a principle that God will supply a means, a way, a capital para sa iyo upang ikaw ay magpalago sa iyong kabuhayan. Ayan, di ba? Ang sarap, no? Si Lord na nagbibigay ng makakain mo, siya pa ang nagbibigay ng kapital mo para sa mga negosyo mo o pangkabuhayan. Pangkabuhayan showcase. Amen ba? Higit pa yun sa mga ayuda na binibigay sa atin ng DSWD. At hindi tayo talaga umaasa kundi tayo talaga bilang mga believer, umaasa tayo sa pagpapala ng ating Panginoon. Amen ba? Hindi kasi tayo nabubuhay sa ayuda. Tayo ay nabubuhay sa pagpapala ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Dapat nating matutunan yan, mga kapatid. Kung may magbigay ng ayuda, di tanggapin natin, pasalamatan natin dahil para sa atin yon, para sa iyo yan. Pero we are not living by anong tawag duda. Hindi tayo doon nas at noodle, buong buhay kang kakain yan. Baka isang buwan lang mayroon ka ng problema sa kalusugan kung puro sardinas, dilata at noodle. So hindi tayo nabubuhay sa ayuda. Amen ba? Tayo ay nabubuhay sa pagpapala ng ating Panginoon. Malakas sa palakpak sa Lord. Malakas sa palakpak sa Lord. Sabi ko sa exhorter kanina, pwede bang ako na muna ang mag-exhort ngayon kasi nandito ako sa Bagong Silang. Purihin ng Diyos, pumayag naman po siya. Napakabait ng exhorter natin dapat. Pinagbigyan naman ako. Bakit kaya si Bishop ay gustong-gusto niya na mag-exhort ngayon? So, kumbaga hindi ko naman talaga trabaho na to. Pero mayroon malaking pagkatagpo sa akin ng Panginoon na maipahayag sa inyo ang binigay sa atin ng Panginoon nung anniversary last October this year na 10 months 2025 vision. Di ba yung 10 months 2025 vision? Yun po 25. That will be January, February, March, April, May 25. That will be January, February, March, April, May, June, July, August, September, and October. Yun po ang 10 buwan na pangitain sa taong 2025 kung saan ay ipinahayag sa atin ng Panginoon na sa panahon na yan, pagka natin si Lord. Na sa ngayon, ang pinakahuling SOA na binigay sa atin ay mahigit 400,000 ang ating balanse na binabayaran. Kaya kung mag-uumpisa tayo sa January,
na magbibigay po ang bibigay ng 32 to 33,000 every month sa every month sa NHA. Sa Oktubre, bayad na po natin itong ating pong lote. Hindi lang po tayo sa tumutulong. Ang mensaheng ito ay partikular para dito sa bagong silang outreach ay magbibigay ng third natin si Lord. So, kung kukumpitin mo, hindi siya mababayaran kasi magit 400,000 pa. Kasi po, mayroon tayong ibang mga churches natin na umaagapay sa atin upang buong mabayaran ang magit 400,000 in October 2025. Purihin ang ating Panginoon. Masaya ba marinig na mayroon tayong mga ibang outreaches, ng ating mga kapatiran noong panahon ng anniversary celebration. Gusto ko lamang pong basahin, this is the very first time na babasahin natin yung mga nagsabi na sila po ay tutulong po buwan-buwan. This is in monthly basis beginning December. Today, this month, ay magbibigay na po ang mga naglista na ito. Mga naglista na ito na kung saan ito po ay 33 na mga tao. Grabe si Lord gumalaw. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Hindi naman natin sinadya yun. So kung tago 1,000 every month ang bawat isa sa kanila, sa pagitan ng kapangyarihan ng pagiging mapagkawang-gawa, amen ba? 1,000 isang tao, 33 itong mga taong ito na babasahin natin. Maliban pa to sa mga katao. So kung tago 1,000, 33,000, swak na swak doon sa ating pangitain. Palakpakan natin si Lord. Ayan, babasahin ko muna, pagkatapos itutuloy ko ang aking exhortation. Okay, sabi dito, ang mga nagbigay po ng kanila pong expression to pledge in 10 months Vision 2025, number 1. Bahala na kayo magbilang, basta babasahin ko na. From number 1, Marie Claire Mabini Tabliso. Sila na po itong mag-asawa ni Sel. Kapati Christopher. Pastor Nanay Alice Darong. John Michael, anong apelyido nito? Parang Darong din. Pero kayo na magbasa nito. Plin D. Destor, Isa Jessica Aquino, or Isa, Jessica Aquino, Sheila May Morales. Nakailan na yon? Nagbilang ba kayo? Hindi kayo nagbibilang, ano? Para hindi kayo nagbilang, Jack Tomanyog, Sister Geraldine Abay, Brother Johnny, Pastor Johnny Gaon, Sister or Pastora Noraline Gaon, Sister Emerald Faith, si Brother Jezreel J. Mani, si Sister Juliet Bon, Pastor Jeffrey Monsalud, Pastora Marilyn Monsalud, Brother Mariano Carolino, Brother Nel Tumanyog, Pastor Jerry Rima, Sister Hannah Roncesvalles, Sister Maria Prieto, si Purok Aring ito, Brother Jonas Mani, Sister April Rose Tadios, and Brother Cesar Sharon. Ilan na? 15 plus 18, ilan? Ilan? 33, ang galing nyo sa math, pasado na kayo. Palakpakan natin si Lord. 33, di ba? Sabi ko, 33 yon. Beginning month of December, magbibigay na sila. Kung tag 1,000 yun, di mayroon na talagang eksaktong 33,000 ang malilikom ng Finance Ministry. Para sa pagdating ng January, ibabayad na po natin. And the same thing from January, magkukulik naman tayo para maibigay naman sa month of February. Every month, magkukulik po until mapuno natin yung from January to October 2025.
bukas ang libro. Kayo po ay pumunta mamaya sa Finance Ministry bago kayo umuwi. Tanungin nyo ang inyong mga sarili kung gusto ba ninyong gamitin kayo ng Diyos sa pagkakawang-gawang ito, 1,000, isang buwan, or higit pa, or mababa, nasa inyo. Tanungin nyo mga mananampalataya, hindi po tayo dinidiktahan. Tayo po ay tinuturuan kung paano po tayo maging kagamit-gamit sa panawagang ito ng Panginoon na 10 months ito na binubukas ng Panginoon sa kanya pong mga anak ay pumunta lang kayo mamaya sa ating finance ministry. Sino ba ang project na ito ng ating Panginoon? So ulitin ko sa ating Word of God na binasa natin, ang Diyos po ang gagalaw sa ating pong mga upang tayo po ay matugunan sa mga pangailangan sa pang-araw-araw katulad ng pagkain, pang personal natin kundi pang publiko na announcement. Sabi doon, ang ganitong mga sitwasyon sa mga rehistro ay mayroong penalty. Mayroong penalty. Ng penalty ay hanggang November 30. Ay nasa Mindoro nga ako yan. Hindi ko pa rin matawagan, kaya kinailangan akong bumalik dito sa Manila para puntahan na sa mayroon na palang penalty. Pero di ba sabi nila sa akin, ayos? So nagulat ako, ang penalty na sa National Housing, kaysa doon sa penalty sa National Housing, kaysa doon sa penalty sa SEC. Pero bakit ko hindi ko uunahin din ang SEC? Dahil yung ating pangalan, siya ang katransaksyon ng NHA. Nakuha niyo ba mga kapatid? Nalalagay ako sa alanganin. 1,000 mo, bababaan natin. Pero punta ka dito sa mga opisina. So pumunta ako sa ilang opisina, nakipagpaliwanagan, nakipagkatwiran. Parang hindi makatwiran sa akin na ang church ay ipipenalty mo ng 80,000, samantalang ating offering and tithe ay hindi nga umaabot ng 1,000. Kung mayroon man mga operating expenses, 40,000, pero may pero siya. Kailangan kong isumite itong sandamakmak na dokumento online na mayroon siyang dokumento online na mayroon siyang palugit. Nang palugit ay hanggang katapusan ng Disyembre. Sa dami ng holiday sa Disyembre, nakikita ko na mahihirapan akong habulin, pero ginagawa ko ang lahat ng kaparaanan para mahabol ko ito. Ang problema, sabihin ng online center, isip kami ng document na notaryado. Ganun pa rin, hindi sumasagot at sinasagot ang pagtawag sa mga number na yan. Ganun kahirap. So kinakailangan pumunta para masundot ang dokumento mo, doon pala nga andar. So yung online na sinasabi nila ay parang walang silbi. Ilang araw ka naghintay, wala. Kailangan mo uling bumalik. Kailangan na ganito. Maghintay ka kasi hahanapin ko tong mga departamento na lang. Kasi maraming dapat na kausapin ng mga tao. Dito ka na lang. So doon naghintay po ako. Nung lumabas na, after more than 30 minutes, kinausap na ako. Dito napatunayan ko ang kapangyarihan ng panalangin. Ang kapangyarihan ng panalangin. Ang sabi niya, wag mo nang intindihin yung 80,000 mo. Pinakancel ko na. Kansilado. 80,000.
to 80,000. Nakita niyo yon? Hindi ako naghingi ng pera para bayaran. But next week, isend mo to dito sa email. Siya na ang nagbigay ng email. Kung walang reply sa'yo, itong email na to, mag-email ka, sabihin mo na walang reply. Kung walang reply sa'yo, itong email na to, mag-email ka, sabihin mo na walang reply. Ako ang sasagot. Sabi niya, umuwi ka na at wala ka nang intindihin na penalty. Dahil simbahan kayo. Isipin mo yon. Mayroon palang ganong tao sa loob ng representante doon para sagutin. Galing sa Diyos ang pero kinakailangan mong magtuloy doon sa pinapanampalatayanan mong Diyos na may magagawa sa iyong pangangailangan. So hindi ako nagkautang ng 80,000 para ibayad sa kanila. Amen ba? 80,000 para ibayad sa kanila. Amen ba? Ngayon, 1,000. Ginawa na lang nila na 10,000 para sa time na yon ay bigay ko na tapos ng problema sa BIR. So yun na lang po. From 80 plus 52, naging 10,400 na lang ang ating pong burden na dapat po nating mabayaran. Pagkatapos, hindi niya aayusin na kung saan mayroon tayong mahigit 400,000 sa NHA, madadagdag ng 80, madadagdag ng 52. Hindi natin kayang vision. Pero dahil ang Diyos ang nagbigay ng vision, ang Diyos din ang gagawa ng paraan upang kanyang... And let the promises of the Lord for blessing after blessing be fulfilled in your personal life. Para sa mga naglista, huwag kayong mapanghinaan ng loob sapagkat baka inisip nyo na nabigla lang kayo, kaya kayo naglista. Faithful and true, ever-living God. Mayroon siyang kakayanan upang tuparin sa iyong buhay ang mga pangitaing ito. Maraming salamat sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos. At bago tayo magbigay ng ating mga tithes and offerings sa araw na ito ay atin munang awitin ang isang espesyal na awitin. Ang awiting ito ay para po, personal po itong awitin para sa Share the Word Apostolic Ministries International. Amen ba? Ang sabi po doon sa mga talata na yan, Then the Lord said to me, Get up and resume the journey and lead the people to the land I swore to give to your ancestors, so they may take possession of it. And now, Israel, what does the Lord your God and live in a way that pleases Him. Yun po ay pangitain ng Diyos sa Israel. Alam niyo ba na po ay pangitain ng Diyos sa Israel? Alam niyo ba na ang pangitain nito ng Diyos sa Israel? Bigyan ng malaking lupain? Natupad po yon. Natupad po yon. Ito ngayon ay isa itong personal na awitin. Awitin. Get up and resume the journey. The people as one to give to their ancestors, so they may take possession of it. And now, Israel, what does the Lord your God require you? Is only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him.
and love Him, and heart and soul, and now share the word. Require of you, is only that you fear the Lord, that listens and love Him and serve Him with all your heart and soul, and now share the word. What does the Lord your God require of you? It's only that you fear the Lord your God, and love Him and serve Him with all your heart and soul, and love Him and serve Him. Tumayo po tayong lahat. Ang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Panginoon, binibigay po namin sa inyo ang lahat ng karangalan, O Diyos, at kapurihan sa mga nangyari, Panginoon. Kung saan kinansila mo ang 80,000 penalty, Panginoon, sa Securities and Exchange Commission, O Diyos. Salamat sapagkat mayroon ka palang ambassador doon sa loob ng SEC upang siya pong makausap namin at siyang inyong gamitin upang kansilahin ang 80,000 penalty, Panginoon. Lord, hindi man namin kilala ang tao na yon. Dalangin namin na siya po'y pagpalain mo. Siya po'y pakaingatan, Panginoon, at maging instrumento ng Diyos upang tumayo sa katwiran sa malinis na transaksyon, Panginoon. Sa gitna ng mga kurap na mga tao, Panginoon, iligtas mo po ang iyo pong iglesia. Salamat sa tao na yon, Panginoon, na ginamit mo. Ngayon, O Diyos, itinataas namin 25 vision na mula January hanggang Oktobre ay amin na pong pinanghahawakan at maging kamay ng Diablo ay inuutosan namin bumitaw sa pangitain ng Diyos na ito. At wala siyang magagawa kundi ito ay matutupad ayon sa eksaktong sinabi ng Panginoon. Then October 10, 2025, bayad na ang lupang ito sa NHA. Maraming salamat. Pagpalain mo rin ang mga pagpapalang ito, Panginoon. Ibalik niyo po sa kanila ng nag-uumapaw ang mga pagpapalang ito, Panginoon. May pagkain at may means of living na ibibigay po kayo sa kanila. Isinasabay din namin, Panginoon, ang panalangin para kay Sister Marlene at Pastor Jeff na sa ngayon ay nagdadalamhati po sila dahil sa pagpanaw ng ama ni Pastora Marlene. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan at bigyan ng aliw, comfort nagmumula sa iyo na ang kaisipan po nila ay maituon
doon sa iyong mga pangako, na hindi mo sila iwanan, ni pababayaan. Maraming salamat aming Ama sa pangalan ni Jesus. Everybody will say Amen.